kahit pa tayo ay mga leaders, elders, matataas ang posisyon sa loob ng church, hindi pa rin po natin masabi na tayo ay tama. Alright? Or ibig kong sabihin, nakakakumit pa rin po tayo ng pagkakamali. Alright? Kaya, importante, mahalaga na tayo po ay mag-review. Tayo po ay mag-reassess sa ating pong pagtuturo, sa ating pong itinituro, sa ating mga ideas, sa ating mga policies, lalo na mga rules and regulations sa loob ng church. Kaya ako po ay saludo sa lahat po ng mga leaders, sa lahat mga churches na nagre-review ng kanilang mga pulisiya sa loob ng church. Alright? Bakit? Dahil wala pong perfect. Yes, sinasabi natin walang perfect na pastor. Walang perfect na church. Walang perfect na rules, bylaws. Kaya kailangan dapat talaga nire-review natin yan. Inilalapat natin or pinapadaan natin sa katuruan ng Panginoong Kristo. Kung ito ba ay naayon sa katuruan ng Lord na loving ba yan? Rest, peace ba ang bunga niyan? Or guilt and fear ang dulot niyan? Nakaka-oppress. Alright? Peaceful ba ang bunga? Or nakaka-oppress? So, kailangan po talaga ang pagre-review. Kaya huwag po ninyo akong awayin agad. Kung ako po ay nagtuturot na sasagasaan ang inyo pong mga pulisiya, ang inyo pong mga claims, ang inyo pong interpretasyon, huwag niyo po akong awayin agad. Pakinggan niyo po muna kung ano aking masasabihin bago po kayo mag-conclude. Alright? Lalo na kung kayo po ay pastor, kung kayo po ay leader, huwag po ninyong gagawin ito. Lalo na sa pulpit. Sasabihin nyo agad sa pulpit na, oy, huwag nyo papakinggan ng taong yan. False teacher. False prophet yan. O impostor. Nagpastor-pastoran lang yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Alam po ninyo kung gagawin nyo yan? Nagpropagate kayo ng hate towards me or towards the other fellow teachers or fellow pastors or fellow ambassadors of Christ. Kaya po, hindi po tayo mahilig na mag-name drop ng tao. Hindi po natin ginagawa o hindi natin gagawin na mag-name drop ng pangalan ng kung anumang pastor, kung anumang leader, o kung anumang church. Kahit pa ako ay prinoprovoke ninyo, anong church yan? Sinasabi ninyo, huwag natin gagawin yun. Dahil hindi po yun loving. Ang ginagawa po natin ay itinatama natin. Kinukuha natin yung mga claims, ideas, mga interpretasyon ng mga tao, ng mga leaders, o kahit ng mga pastor, pinapadaan natin. Sinusubukan nating padaanin sa Jesus filter. Sinusubukan nating padaanin o gamitan ng Jesus lenses. Alright? Dahil sa ayaw man sa gusto ninyo, marami po talagang claims natin, policies natin, interpretasyon, paglalapat natin na ang gamit natin ay Pharisaic lenses. Hindi Jesus lenses. Masakit yun, pero yun ang totoo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil sa akin mismo na nagturo ng almost 7 years, na nagpastor almost 7 years, marami akong natuklasan na infiltered ng Pharisaic teachings, ng Phariseeism. Kaya ngayon, kung aking ilalabas ang mga yon, katulad na lamang ng sinasabi ko noon, tinuturo ko sa aking kongregasyon, na kapag merong umalis na mga pastor o believers sa ministry, lumipat sa ibang church o nagtatayo ng ibang church, sinasabi ko sa kanila, huwag kayong makikisama sa kanila. Dahil meron silang rebellious spirit. Dahil sila ay disobedience. Alam po ninyo, pinagsisisihan ko yon. Pinabawi ko ang aking mga sinabing iyon. Dahil hindi po yun maka-Jesus. Phariseeism yun. Pharisaic mindset yun. Contradict sa turo ng Panginoong Kristo. Saan? Nung ang mga disciple ng Lord at ang Panginoong Kristo hindi tinanggap sa isang lugar.
Alright? Gusto ng mga disciple na ito magpaulan, magpababa ng apoy upang tupukin ang mga taong ayaw tumanggap sa kanila. Sabi ng Lord, huwag. Kakampi ninyo sila. Ang kakampi ninyo ay, ang panig sa inyo ay kakampi ninyo. Kakampi ninyo sila. Bakit? Nangangaral sila sa pangalan ng Panginoong Kristo. Nangangaral sila ng salita ng Diyos. Kaya kahit pa umalis ang isang pastor, kahit pa umalis ang isang miyembro natin, lumipas sa isang church, huwag nating i-judge. Huwag nating gagawin yun dahil malinaw sa turo ng Panginoong Kristo kung ano ang iyong panukatan, doon ka rin susukatin. Kung ano ang iyong panukat, kung ano ang iyong pinanghusga sa iyong kapwa, ay ganun rin ang panghusga sa iyo. Ba't mo husgahan yung umalis na miyembro o pastor na rebellious, na conspiracy, or ng disobedience? Kahit naman umalis sa atin, pumunta sa ibang church o nagtayo ng sariling church, sa Diyos pa rin naman naglilingkod. Ang Diyos ang bahalang huhusga, hindi tayo, mga friend. So kailangan nating unawain kung ano ang ibig sabihin talaga ng ambassador. Alam po ninyo ang ambassador, wala siyang ibang dapat dalhing mensahe kundi yung kung ano ang sinabi ng bansa o kingdom na nagpadala sa kanya. Hindi niya dapat hinahaluan ng sariling agenda. Dahil kung yun ang gagawin niya, magkakagulo. Magkakalaban yung bansa na nagpadala sa kanya o yung kingdom na nagpadala sa kanya sa lugar na kanyang pupuntahan. Kung yung mensahe na kanyang dinala ay hindi yun yung talagang mensahe na ipinadala na nagpadala sa kanya, problematic ang mangyayari. Ganun din po sa atin as ambassadors of Christ. As ambassadors of Christ, wala tayong ibang daladala kundi ang mensahe ng Panginoong Kristo. Ano ang mensahe ng Panginoon? Love one another. Alright? Hindi niya sinabing judge one another. Love one another. Ano yung another na yun? Ano yung other na yun na tinutukoy ng Panginoong Kristo? Hindi lamang po yung miyembro natin mismo. Hindi lamang po yung kasama natin sa ministry. Hindi lamang po yung kagrupo natin. Hindi lang sila yung others, kundi yung others na nasa labas ng church, nasa labas ng ministry, nasa labas ng exclusive economic zone natin. Alright? We are called as ambassadors of Christ. We are not called as a law enforcer. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging pulis, upang maging NBI, upang maging CIA, upang maging tanod. At lalong hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging hukom, upang maging judge, kundi tayo ay representative, ambassador nga, tagapagdala ng mensahe ng nagpadala sa atin. Ngayon, ang tanong, sino ang nagpadala sa atin? Ang Panginoong Kristo. Kung ang Panginoong Kristo, isa lang ang mensahe ng Diyos. Go ye and preach the gospel. Preach the good news of salvation through faith in Christ. By the grace of God, we are being saved through faith in Christ. Hindi sa pakikianib sa anumang ministry o hindi sa pakiki-affiliate ng anumang ministry, hindi sa pangalan ng church, hindi sa logo ng church, hindi sa secret ng church. Alright? Yes, kailangan natin ang church. Kailangan nating ma-register. Kailangan nating church building. Kailangan natin ng pangalan upang ma-recognize tayo ng government na naghahanap ng registration. Alright? Pero hindi yan yung pinaka importante na pagtuunan ng pansin ng bawat Kristiyano o lalo na ang mga pastor, mga leaders ng ministry ng iba't ibang church. Ang hinahanap sa atin ng Lord, pagkakaisa, unity. Yun yung prayer ng Panginoong Kristo. Pagkaisahin mo sila tulad nating nagkakaisa. Ang prayer ng Lord, unity. Pag-isahin
mo sila. Sino yung sila? Tayo lang ba? Sa loob ng ministry? Sa loob ng church? Hindi. Kundi sa labas ng church yung ating kapwa mananampalataya. Regardless of their names, regardless of their franchise, regardless of their groups, anuman ang kanilang grupo, anuman ang kanilang pangalan, registered man yan o kulurum, hindi tayo ang huhusga. Ang Panginoong Diyos ang huhusga. Alright? Lagi nating tandaan, lagi nating isipin na the measure you give, sabi ng Lord, will be the measure you receive. Ito na naman yung pagkakamali or distorted signal distorted interpretation ng maraming Kristiyano. Yung the measure you give daw, kapag nagbigay ka ng marami, nag-giving ka, nag-tithes ka, alright, nag-offering ka ng marami din ang tatanggapin mo. Hindi po pera, hindi po material, kundi the measure you give of forgiveness will be the measure you receive of forgiveness. The measure you give of love will be the measure you receive of love. The measure you give of kindness will be the measure you receive of kindness. Alright? Karma. Kung ano ang iyong tinanim, ay siya rin ang iyong aanihin.